na aksyon sa customs check. Higit 800 milyong pisong halaga ng mga peking produkto gaya ng lotion at pabango nasamsam ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Valenzuela. 4 na natitirang luxury cars ng mga diskaya matagumpay na naibenta ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng negotiated sale. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Port of Cebu. Koreano na nagtangkaring magpuslit ng vape pods sa Mactan Cebu International Airport, huli rin ng BOC. Good news para sa mga importer at broker. Registration at accreditation sa Bureau of Customs pinalawig na ng hanggang 3 taon. Babala sa mga smuggler, kahon-kahon ang mga peking produkto at kontrabando sinunog ng Auction and Cargo Disposal Division ng Customs sa NAIA. Tagumpay laban sa oil smuggling, mahigit 70 bilyong pisong buwis na kolekta ng Customs sa ilalim ng Fuel Marking Program. Sa ating isumbong kay Commissioner, saan nga ba napupunta ang mga nasasabat na kontrabando ng Customs? Sasagutin at ipapaliwanag yan mismo ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Plano mo bang isama sa flight ang iyong mga alagang aso at pusa? Alamin ang mahahalagang requirements bago bumiyahe sa ating Know Before You Go. At sa ating good news tayo, 165 newly hired at bagong promoted na kawani ng Customs opisyal nang nanumpa sa tungkulin. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon, ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito, ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing, at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisibing boses ninyo dito sa Customs Check! Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Mag-ingat sa mga binibiling pabango at lotion online o sa mga tiyangge. Isang bodega kasi sa Valenzuela City ang sinalakay ng Bureau of Customs kung saan nasabat ang higit 800 milyong pisong halaga ng mga imitation o peking produkto ng mga sikat na brand. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hakbang ito para protektahan ang mga mamimili at ang legal na negosyo sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang border protection laban sa iligal na kalakalan. Narito ang report. Prada, Versace, Joe Malone, Ralph Lauren. Ilan lang yan sa mga brand ng pabango na tumambad sa Bureau of Customs nang silipin ang mga kahon sa isang bodega sa Valenzuela City. Pero hindi ito stocks ng lehitimong seller. Ang malabundok na mga kahon kasi na natagpuan sa bodega, puno pala ng mga peking pabango at lotion.
Pinasok ng mga otoridad ang bodega noong Abril matapos matimbrehan tungkol sa kontrabandong nakaimbak sa loob. Abril namin ito tinrabaho. No? Pumasok yung intelligence report last month, April. Ito ay sinurveillance ng mga tauhan natin ng intelligence group. Tinulungan din niya ng enforcement group ng BOC. Pinirmahan ko yung letter of authority April 10 para ito ay hulihin na. At nitong Huwebes, personal na ininspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang higit 1,000 box ng mga pekeng produkto. Ayon sa Bureau of Customs, lagpas 1,400 kahon ng ilegal na pabango at higit 300 kahon ng lotion ang nasabat mula sa bodega. Lahat ito ay galing sa bansang China. Bukod kasi sa peke, madalas merong health issues kasi ipapahid mo sa balat ito. Tulungan niya kami, babalahan na rin ito sa mga nais pang gumawa ng illegal na negosyo. Ang kabuuang halaga ng mga illegal na produkto, tinatayang nasa 841 billion pesos. Malaki to. Kung ito sana ay sumunod sa batas at kung ito hindi peke, dapat ang nabayaran sana sa ating pamahalaan by way of duties and taxes ay 136,661,000 pesos, hindi bababa doon. Bagay na pinanghinayangan ni Commissioner Nepomuceno. Dahil kapag may smuggling, bumababa ang koleksyon ng Bureau of Customs. At ang pondong ating malilikom sana, kung walang smuggling, ay ang mga pondo na yan ay gagamitin sa mga programa ng ating pamahalaan na pantulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpuslit ng ilegal na produkto, sinabi ng BOC na posibleng may paglabag din sa Intellectual Property Code of the Philippines ang mga nasabat na produkto. Isinara na ng Customs ang bodega para sa investigasyon at para hindi na makarating sa mga consumer ang mga pekeng produkto. Nakapaglabas na rin ng warrant of seizure and detention noong April 28. Ito ay kukunin ng pamahalaan at gagamiting ebidensya para sa mga ididemanda natin. Iulat ko lang sa inyo, lagi kaming natatanong, kung meron ba talaga tayong lagi nahuhuli, subalit baka wala naman tayo napapanagot. Mali po yun. Meron na tayong 74 na mga kaso na isinampa sa DOJ. At 11 dyan nagkaroon na ng conviction. May natukoy na ring persons of interest ang BOC. Ang POI dito sa ngayon, 3 tao, pero premature pa para sabihin natin yung eksaktong pangalan nila. Pero meron kaming on record na ang nagre-renta dito, nagparenta at yung tinuturong Pilipino, pero Pilipino yung pangalan, alamin pa natin, Pilipino na nagmamay-ari nitong illegal na negosyo na to. Nagbabala naman si Commissioner Nepomuceno sa mga taong ipagpipilitan pa rin ang mga iligal na pagpasok ng mga produkto sa gitna ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang kampanya kontra smuggling sa ilalim ng whole of government approach. Binili ng mahigpit ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang tutukan natin ang mga nangyayaring smuggling. Napakahigpit ngayon ng Bureau of Customs dahil tinutulungan tayo ng iba't ibang ahensya. Nandiyan ang Philippine Coast Guard, tumutulong sa amin lagi. Mararamdaman na natin lalo yung pagtutulungan ng National Bureau of Investigation, NBI, BOC, PNP. Lalaliman natin ang pag-imbestiga, hindi lang natin pananagutin yung warehouse man o yung nagbabantay o driver. Tutukoy natin at hahanapin natin mismo kung sino ang may-ari, sino ang nasa likod, sino ang financier. Inanunsyo rin ni Commissioner Nepomuceno na mas magkakaroon ng ngipin ang pagpapanagot laban sa mga sangkot sa smuggling sa kasunduan ng BOC at Department of Justice. Magkakaroon kami ng mga formal na kasunduan sa Department of Justice, NBI at ang ating mga piskal na prosecution service group ng DOJ. Tigil na nila ang kanilang mga gawain ng illegal dahil sila'y mahuhuli, sayang din ang kanilang puhunan at sila'y pananagutin sa batas at maaari silang makulong. Matagumpay na nadispatsa ng Bureau of Customs ang lahat ng luxury cars ng mga diskaya na sangkot sa flood control scandal. 4 sa natitirang luxury vehicles nila ang naibenta sa pamamagitan ng negotiated sale. Narito ang report. Matapos ang ilang buwang paghihintay na ibenta na sa ikinasang negotiated sale ng Bureau of Customs ang 4 na natitirang sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Inaprubahan ng BOC ang offer sa mga nakumpiskang sasakyan. Isa riyan ang 2022 GMC Yukon XL Denali. Ibinenta yan sa halagang 3.2 million pesos. 3.3 million pesos naman ang benta sa 2022 Yukon Denali, habang higit 2 million pesos para sa 2022 Maserati Levante.
Ang 3 sasakyang iyan ay mapupunta sa Bengal Consumer Goods Trading. Naidispatcha naman sa halagang 3.75 million pesos ang 2021 Cadillac Escalade sa Intelli5 Marketing Incorporated. Based on the CMO, complied with naman with the business permit, ITR, and all others. Sumatotal, aabot ng 12.27 million pesos ang makokolekta ng customs mula sa negotiated sale ng 4 na sasakyan na ito. So, pag auction, may floor price. Pag negotiated sale, it is the participant who will offer the price. And then the highest offered beneficial to the government, doon i-award yung goods. Dahil dito, ganap nang na-dispose ng BOC ang lahat ng 13 sasakyang nakumpiska ng customs mula sa mga diskaya. Papalo na rin sa 114 million pesos ang mabibigay ng BOC sa kabanang bayan dahil sa pagbebenta ng mga sasakyan ng mga diskaya. Nauna nang na-turn over ng customs ang higit 102 million pesos na kita mula sa pagbebenta ng 9 nilang sasakyan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinapakita ng disposal ang pagtutok ng ahensya sa transparency at accountability sa pamamahala ng forfeited assets. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno, mahalagang matiyak na magagamit ng tama ang resources ng pamahalaan para sa kapakanan ng publiko. 1569. Bukod dito, ang pagla-livestream sa negotiated sale ng mga sasakyan ay bahagi ng commitment ng BOC sa public accountability. In real time kasing nasaksihan ng stakeholders at publiko ang pagbebenta sa mga ito. Kailangan pang aprubahan ng kalihim ng Department of Finance ang negotiated sale alinsunod sa panuntunan ng BOC. Isa na namang tangkang pagpupuslit ng mga hindi rehistradong mga sigarilyo ang naharang ng Bureau of Customs. Sa Port of Cebu, sinubukang ipuslit ang mga yosi na nagkakahalaga ng 115.6 million pesos. Sa Mactan Cebu International Airport naman, hindi nakalusot ang isang Korean national matapos magtangkang ipuslit ang illegal na vape pod cartridges. Narito ang report. Pagpasok ng May 2026, na-intercept ng Bureau of Customs Port of Cebu sa tulong ng Philippine Coast Guard Intelligence Group Central Visayas ang 2 container van na ito, isang 40-footer container van at isang 20-footer van. Ang hinala, mga sigarilyong walang kaukulang dokumento ang laman nito. At nitong May 11, 2026, isinagawa ng BOC ang physical examination sa 2 container van. Kumpirmado, mga smuggled na sigarilyo ang laman ng parehong container. Nasa 1,445 master cases ng assorted na sigarilyo na walang kaukulang dokumento ang tumambad sa mga otoridad. Bawat master case ay may lamang 10,000 stick ng sigarilyo. Sa taya ng customs, aabot sa 115.6 million pesos ang kabuang halaga ng shipment. Nitong May 22, nag-issue na ng warrant of seizure and detention kaugnay sa mga kontrabando. Sa hiwalay na operasyon naman sa unang linggo ng Mayo, isang South Korean traveler ang hinarang ng customs sa Mactan Cebu International Airport. Yan ay matapos madiskubring may dala itong 2 piraso ng vape pod cartridges. Aabot sa 66,000 pesos ang kabuang halaga ng mga vape. Hindi inilista ng dayuhan ng mga vape pod sa kanyang Electronic Customs Baggage Declaration Form o ECBDF. Ayon sa customs, obligasyon ng bawat pasahero na ideklara ang lahat ng dala nilang regulated goods. Ang mga vape at e-cigarette ay itinuturing na regulated goods sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Dahil commercial quantity o pang negosyo ang dami ng kanyang dala, kinakailangan ito ng kaukulang import permit mula sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Food and Drug Administration o FDA o Department of Trade and Industry o DTI. Ang pagpapapasok ng mga ganitong kalakal ng walang deklarasyon at permit ay lantarang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Ayon kay Port of Cebu District Collector Alexandra Lumontadyang, mahalaga ang intelligence sharing at pinagsamang operasyon ng mga ahensya upang mapalakas ang kampanya kontra smuggling. Dagdag pa niya, nananatiling matatag ang mandato ng Port of Cebu
na sugpuin ang iligal na kalakalan na nakaaapekto sa kita ng pamahalaan at kapakanan ng publiko. Si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno naman sinabing paiigtingin pa ng ahensya ang intelligence-driven operations at koordinasyon sa mga partner agency upang mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa mga pantalan ng bansa. Dagdag ni Nepomuceno, nananatiling matatag ang kanilang pangako na protektahan ang hangganan ng bansa sa pamamagitan ng mas pinaigting na pagbabantay, integridad at matibay na pagpapatupad ng batas bilang pagtalima na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang balita po sa mga importers at customs brokers. Malaking ginhawa na sa kanila ang pagpapatupad ng Bureau of Customs ng 3-year validity period para sa kanilang accreditation at registration. Inalista kasi ng ahensya ang pasani ng taunang pagrehistro na nagbibigay daan sa mas mabilis na operasyon at mas mababang gastusin para sa mga negosyante. Narito ang report. Bawas hassle na para sa mga importer at brokers na gustong makipagtransaksyon sa Bureau of Customs ang kanilang registration at accreditation. Mula sa dating taunang pagre-renew, ngayon ay good for 3 years na ang validity ng kanilang accreditation at rehistro. Importante na gumaang yung buhay ng ating importers, brokers at yung iba pa mga kumpanya na meron transaction sa Bureau of Customs. 3 years yan na valid yung kanilang accreditation upang hindi taon-taon na po problema sila sa Bureau of Customs na makapag-focus sila sa kanilang importation. Paliwanag din ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas tipid din ang mga importer at brokers sa ilalim ng bagong proseso. Kung dati kasi ay 2,000 piso kada taon ang kanilang binabayaran para sa rehistro, ngayon ay isang bagsakang 5,000 piso na lang ang kailangan nilang bayaran para sa 3 taon. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, bahagi ito ng isinusulong niya na Integrity, Accountability Modernization o IM Movement. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na padaliin ang pagnenegosyo at tanggalin ang red tape. Layunin ng 3-year registration na ito na bantayan ang industriya laban sa mga peking customs broker habang binabawasan ang paulit-ulit na pagpapasa ng dokumento. Ikinagalak naman ng Philippine Chamber of Customs Brokers ang pagpapalawig ng validity ng kanilang rehistro, lalo't matagal na raw nila itong inaasahan. Masaya tayo doon sa implementation na yon kasi we have been discussing that with the Bureau of Customs, with Commissioner Nepomuceno and the other officials of the Bureau of Customs for quite a while now. Since 2019, meron naman ng CAO providing for this one, but it took one Ariel Nepomuceno as Commissioner to finally give life doon sa CAO 5 2019. Pero hindi lang daw ang bawas sa administrative burden ang ikinagagalak ng grupo. Tila nakakadagdag din daw ito sa kredibilidad ng isang kumpanya. Personally, it gives me the idea that with this 3-year validity period, it elevates the profession even more. We can also share to our clients, our customers, hindi kami basta-bastang professional because our license validity is 3 years. So it gives more premium. Umaasa naman ang grupo na magiging suwabe ang pagpapatupad sa panibagong sistema sa accreditation at maayos silang maaabisuhan ng customs tungkol sa panibagong proseso. We would like sana na maging mag-handholding, yung Bureau of Customs to really assist all customs brokers doon sa process, to ensure smooth transaction and yung sa process of renewing the 3-year validity ng aming license with the Bureau of Customs. Mayroon na raw kasing insidente na naabutan ng pagkapaso ng accreditation ng ilang importers na nakabinbin pa ang application. Dahil sa dagdag umanong requirements, ngayong pinalawig na ang validity ng rehistro, hiling ng grupo, sana hindi mahirapan ang kanilang hanay sa pagkuha ng panibagong accreditation. Unti-untiin lang nila para at least smooth naman yung transition. Ikaw na broker, set to expire yung accreditation mo by end of month, or by second week of June, hindi mo siya makukomply. Aabutan ka ng pagputol ng accreditation mo.
So yung 3-year validity, hindi siya advantageous sa iyo at the moment. In fact, naging problem pa siya sa iyo. Nangako naman si Commissioner na magiging swabe ang pagproseso sa mga magpaparenew para makakuha ng 3-year validity na rehistro. Pero titiyakin pa rin nilang hindi makalulusot sa sistema ang mga pekeng accreditation. Huwag kabahan yung ating mga mamamayan na baka naman tayo makalusutan ng mga fee o yung minatawag na consignee o broker for hire. Ang strategy natin, magaan yung pagpaparegister pero mahigpit yung counter-checking through our intelligence group. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno, mas mapapadali na rin ang checking ng customs. Oras na makagamit na sila ng artificial intelligence sa kanilang operasyon. Pero nagbabala si Commissioner Nepomuceno na maaari pa rin kanselahin ng BOC ang kanilang rehistro kung mapatunayang may ginawa silang mali. Kapag nagkaroon sila ng violation, masususpindi pa rin yun. Mapaparusahan pa rin yung mga gumawa ng mali. Gusto natin matulungan lumago yung kanilang negosyo. At the same time, gusto naman nila ating bantayan na yung ating bansa ay safe naman, hindi naman maabuso yung ating ipinibigay na pribileyo dito sa ating mga negosyante. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng trade facilitation at logistics infrastructure sa bansa, suportado ng Bureau of Customs ang pagpapalawak ng FedEx Clark Gateway. Dumalo sa groundbreaking ceremony ng proyekto sina Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla at Port of Clark District Collector Jairus Reyes. Binigyan din nila ang papel ng BOC sa mabilis na paggalaw ng kargamento at ligtas na border operations. Kapag natapos ang expansion ng FedEx facility na may lawak na 78,000 square meters, inaasahang palalakasin ito ang pagproseso ng express, e-commerce at freight shipments sa Asia-Pacific region. Nakatakdang simula ng konstruksyon nito sa ikalawang quarter ng 2026 sa pangunguna ng Robinsons Land Corporation. Tinitiyak ng BOC na ipagpapatuloy ng Port of Clark ang pagpapaganda ng operasyon nito para makasabay sa global standards sa logistics, cargo processing at trade facilitation. Nagsagawa ng courtesy visit ang Philippine Chamber of Customs Brokers Incorporated o PCCBI Northern Mindanao Chapter at Customs Brokers Representative Association of Northern Mindanao kay Mindanao Container Terminal Subport Collector Nasruddin Guro. Pinangunahan ni PCCBI Northern Mindanao Chapter President Edgar Ray Galiana Jr. ang pagbisita bilang bahagi ng pagpapatibay ng koordinasyon ng mga stakeholder at customs. Tinalakay nila sa pulong ang mga hakbang para mapalakas ang revenue collection, mapabilis ang trade facilitation, at mapanatili ang maayos at transparent na customs operations sa MCT. Ayon sa BOC, matagal nang katuwang ng dalawang grupo ang ahensya sa patuloy na pag-abot at paglampas sa mga revenue targets sa Northern Mindanao. Susunod, higit 40 kahon ng iba't ibang smuggled na produkto sinunog ng customs. 93 billion pesos na kolekta ng BOC mula sa fuel marking program. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa
papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan, para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Sinunog ng Bureau of Customs na iya para hindi na mapakinabangan ang nasa mahigit 40 kahon ng iba't ibang smuggled na produkto. Kabilang dyan ay mga aquatic products gaya ng mga isda at alimango. Narito ang report. Mula sa NAIA sa Parañaque, biniyahe ng Auction and Cargo Disposal Division ng Bureau of Customs patungong Capas, Tarlac ang nasa mahigit 40 kahon na ito nitong May 21. Yan ay para isailalim sa condemnation o pagsira sa mga ito. Ang laman kasi ng mga kahon, iba't ibang mga smuggled na mga produkto. Karamihan doon ay mga smuggled goods. Kaya po siya na-subject for condemnations dahil walang mga kaukulang permits prior its entry sa atin. Condemnation by pyrolysis o pagsusunog ang ginawa ng Auction and Cargo Disposal Division. Kabilang sa mga sinunog ay mga sample ng tobacco products, medical devices, face mask, cellphones, SIM cards at maging aquatic products na galing China. Yung mga crabs, mga dead fish na inimport dito, hindi natin pinapayagan yon kuha nga ng walang kaukulang permit mula sa Department of Agriculture. Kaya nahuli po yun. Hindi natin siya pinapayagan. Kailangan talagang sirain to protect the public health and ensure na nagko-comply talaga yung mga importers natin sa customs law. Makikita sa videong isa-isang pinapasok sa pyrolysis machine ang mga kahon. At para mas transparent, inalalive sa Facebook at YouTube
ang proseso ng pagsunog sa mga smuggled product mula sa pagpasok sa machine hanggang sa tinatawag na de-ashing para makita ng publiko na talagang nasira ang mga produkto. Mas palalakasin pa ng Bureau of Customs Port of Subic ang koordinasyon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Sa ilalim yan ng bagong upong District Collector para mapanatili ang maayos na operasyon at mas mapabilis ang kalakalan sa Freeport Zone. Kasama rin sa kanyang prioridad ang pagresolba sa isyu ng overstaying containers na pinagmumulan ng masangsang na amoy sa pantalan. Narito ang report. Walang sinayang na oras ang bagong talagang District Collector ng Bureau of Customs sa Port of Subic na si Attorney Jennifer Lagmay. Nag-courtesy call agad siya kay Subic Bay Metropolitan Authority Chairman at Administrator Engineer Eduardo Jose Alinio. Layunin ng pagpupulong na mas mapatibay pa ang ugnayan ng dalawang ahensya pagdating sa trade facilitation, border protection at sa mga programang magpapalakas sa ekonomiya at kumpiyansa ng investors sa Subic Bay Freeport. Kasama ni Lagmay sa pagbisita sa SBMA si outgoing Director Arnaldo Saulong at iba pang opisyal ng BOC Port of Subic. Layunin nating higit pang palakasin ang operational efficiency ng port sa pamamagitan ng mas mabilis at maayos na customs operation at cargo movement. Mahalaga rin ang pagpapaigting ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya at stakeholders upang mas maging epektibo ang pagpapatupad ng programa at operasyon. Bukod sa courtesy call sa SBMA, una rin nagsagawa ng site visit at operational walkthrough si Collector Lagmay sa ilang pangunahing pasilidad sa loob ng Freeport Zone. Kabilang dito ang National Container Terminal, Subic Bay International Terminal Corporation at Naval Supply Depot ng SBMA. Layunin ng inspeksyon na masuri ang kasalukuyang operasyon sa mga pantanan, cargo handling procedures at logistics flows sa terminal ng Port of Subic. Nakita natin ang mga ilang operational challenges na kailangang tutukan tulad ng congestion, overstaying containers, koordinasyon sa mga ilang operational processes at mga pasilidad na kailangan ng upgrading o modernization. Mayroon din na pangangailangan pang palakasin ang interagency coordination upang mas mabilis ang decision making at cargo movement sa loob ng port. Ang layunin natin ay higit pang pagandahin at palakasin ang mga ito upang maging mas episyente at maayos ang port operations. Kasama rin sa tututukan ni Collector Lagmay ang pagdispatcha sa mga nakatenggang container sa Port of Subic na una na rin inireklamo ng mga kalapit na residente at establishmento dahil sa masangsang na amoy mula sa mga nabulok na kontrabando na hindi pa rin nadidispose. Batid naman natin ang problemang dulot ng overstaying at abandoned containers sa loob ng Port of Subic. Kaya't ito ay kasalukuyan ng tinututukan ng Bureau of Customs. Sa katunayan, ongoing na ang discharge at disposal operations bilang bahagi ng pagtugon sa mga problematic containers sa port. Nagsimula na rin ang initial pull-out operations noong nakaraang Martes at inaasahan natin ang tuloy-tuloy na koordinasyon kasama ang iba't ibang concerned government agencies alinsunod sa batas at environmental safeguards. Nakakolekta ang Bureau of Customs ng 93 billion pesos mula sa fuel marking program mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Resulta ito ng mas mahigpit na pagbabantay ng BOC sa pag-import ng langis at kampanya kontra fuel smuggling. Narito ang report. Sa unang 4 na buwan ng taon, umabot sa higit 93 billion pesos ang nakolekta ng Bureau of Customs mula sa fuel marking program. Sa ilalim nito, nilalagyan ng special chemical marker ang gasolina, diesel at kerosene matapos mabayaran ang kaukulang buwis. Layo nitong tiyaking nabuwisan ang produktong petrolyo at mapadali ang pagtukoy sa smuggled. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang mga mekanismo kontra smuggling. Nalikom ang 93 billion pesos na koleksyon sa pagmamarka ng higit 7 bilyong litro
ng produktong petrolyo. Mas mataas ito kumpara sa 81 billion pesos na koleksyon mula sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaki ang koleksyon nitong Abril, umabot sa 25 billion pesos ang duties at buwis. Noong nakaraang buwan ng markahan ng higit 1.5 billion liters ng fuel. Base rin sa datos, diesel ang may pinakamalaking bahagi sa minarkahang fuel sa 4 na buwan na umabot sa 3.8 billion liters. Sinundan niya ng gasolina na may 3.1 billion liters at kerosene na may 13 billion liters. Sa tulong ng programa, sinisiguro nitong dumadaan sa tamang pagbabayad ng duties at excise tax ang mga produktong petrolyo bago ibenta. Nahahabol din ng BOC ang smuggled o hindi nabubuwisang petrolyo. Mismong Bureau of Customs na ang naglapit ng oportunidad para sa kanilang mga tauhang gustong kumuha ng Civil Service Examination o CSE. Nakipag-ugnayan ang Manila International Container Port sa Civil Service Commission para dalhin ang CSC Registration on Wheels mismo sa kanilang pantalan. Yan ay para hindi na maabala ang kanilang mga tauhan na maghanap pa ng oras o gumastos pa ng pamasahe para lang makapag-apply para sa CSE. Layon din ng programang mahikayat ang iba pang customs personnel na sumabak sa CSE. Nasa 250 slots ang binuksan para sa mga aplikante. Ang maganda pa rito, hindi lang mga taga-MICP ang nakinabang. May mga nag-apply rin mula sa ibang mga pantalan at opisina ng customs. Akma rin ang oportunidad na ito sa Integrity, Accountability, and Modernization o IM program ng customs, kung saan isinusulong ang pagbabago sa ahensya sa pamamagitan ng empowerment at pagtulak sa kapasidad ng kanilang mga tauhan. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod! Mga nasamsam na smuggled goods, saan nga ba napupunta? Sasagutin yan sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Customs Check. Every year, thousands of motor vehicles enter the country, each requiring accurate validation, proper tax assessment, and coordinated processing across agencies. As the workflow evolved, some steps remained manual or handled separately, creating opportunities to make the process even more connected and seamless. In line with Commissioner Ariel F. Nepomuceno's integrity, accountability, and modernization or IM movement, and in close partnership with the Land Transportation Office, the Bureau of Customs takes that important next step today. We proudly launch the Electronic Certificate of Payment or ECP system, a new and engineered platform from the BOC's Management Information Systems and Technology Group to optimize and streamline the motor vehicle importation process. The ECP system integrates all major stages: submission, validation, processing, and transmission into one secure and automated workflow. Duties and taxes are automatically verified through the BOC's E2M system, while enhanced review mechanisms ensure that only validated and tax-compliant vehicle information is sent to the Land Transportation Office for registration. With the valuable support and collaboration of the LTO, a real-time feedback link with the Land Transportation Management System is now in place, strengthening interagency coordination and enabling faster, more seamless exchange of information. For stakeholders, the system offers simpler, more transparent processes, online registration, real-time tracking, and complete audit logs that reinforce visibility and institutional integrity. The ECP system also expands coverage to all motor vehicle transactions, including replacement parts, ensuring consistency and accuracy across the entire workflow. With this launch, and guided by the IM movement, the Bureau of Customs moves confidently toward a more connected, technology-enabled, and citizen-focused future.
delivering better service for stakeholders and the Filipino public. Nagbabalik ang customs check. Mula sa mga bagahe ng mga biyahero hanggang sa mga kargamentong pangnegosyo, lahat yan may dapat na bayarang buwis. Pero sa kakulangan ng kaalaman, marami nga naman ang naguguluhan sa mga babayaran at sa mga patakaran. Kaya naman dapat na alam mong batas at ang karapatan mo para iwas scam o panloloko. Kapag kargado ka ng tamang impormasyon, maayos, ligtas, at walang aberya ang mga transaksyon at siguradong hayahay nga naman ang paglalakbay. Ngayon, mayroon ng malalapitan at masusumbungan. Ano mang reklamo o tanong, idulog mo na yan at sagot ka ng ating Customs Commissioner Ariel Nepomuceno dito sa Isumbong kay Commissioner. Nakapagtala ang Bureau of Customs ng mahigit 61 billion pesos na halaga ng mga nasamsam na smuggled goods noong 2025 sa gitna ng pinaigting na border operations. Ngayong 2026, lalo pang hinigpitan ng ahensya ang kampanya kung saan bilyon-bilyong pisong halaga na agad ng mga kontrabando ang naharang sa unang bahagi pa lamang ng taon. Kamakailan lang, sako-sakong high-value grains o bigas, kahon-kahon ng mga counterfeit na sapatos at bundle-bundle ng mga used clothes o ukay-ukay ang tumambad sa mga operatiba ng buksan ng 25 containers na idineklarang plastic racks. Ilang tips din ng smuggling at mga iligal na aktibidad ang nakarating sa tanggapan ni Commissioner Nepomuceno. Pero paano nga ba ang verifikasyon nito? Alamin kung paano may pagbibigay alam ang mga kahina-hinalang aktibidad gaya ng smuggling. Sa Isumbong kay Commissioner, ating hihimayin mga kontrabandong nasamsam, saan nga ba ang hantungan? Kasama natin ngayon ang ating napakasipag na action man ng Bureau of Customs, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang araw po. Unang-una po, gusto kong batiin ang gumagandang performance ng Bureau of Customs. Magandang araw din, Carlo, sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Magandang araw din. Siyempre, pag sinabing gumagandang performance, malamang may improvement din sa kampanya natin laban sa smuggling. Paano po bang ginagawa ng customs para mangalap ng mga impormasyon kung merong mga illegal na produkto o kontrabando sa isang warehouse? Unang-una dyan, nakalatag talaga yung ating intelligence capabilities. Ibig sabihin, marami tayong tauhan, formal at informal. Formal, sa loob ng Bureau of Customs, meron tayong intelligence group. Yan ay talagang sinanay, trained sila bilang maging mga intelligence officers and operatives. So meron yung mga sistema kung paano nila makikita talaga, masusubaybayan kapag meron mga tangkang magpuslit at kung meron din nakapuslit, kasama rin sa trabaho natin yan, na malalaman natin saan yung mga itinatago na mga illegal na mga smuggled goods. Pagka nakumpirma po na merong mga ganitong mga kargamento o kaya produkto or items at nagsagawa na po ng impormasyon, confirmed na po na mali yung mga dokumento o kulang o misdeclared yung products, ano po ba yung step-by-step process mula po sa pagsamsam o pagkasabat ng mga produkto hanggang sa pag-dispose po nito? Sa proseso kasama yung tinatawag na intelligence process. Halimbawa, yung mismong impormasyon galing sa mga tauhan natin o galing sa mga tinatawag na tipsters, yung mga nagbibigay ba ng tip. Kasi ngayon, kailangan banggitin ko, marami na sa ating mga kababayan, kahit papano, naniniwala na may pagbabago sa Bureau of Customs at mas mahalaga, alam din nilang kailangan nilang makatulong sa bansa. Dahil ang problema naman ng smuggling, hindi ko naman personal na problema yan. Hindi rin naman yan na exclusive na problema ng Bureau of Customs. Problema yan ng bansa. Kaya nakakatanggap kami every now and then ng mga tip galing sa ating mga kababayan mismo at mga impormasyon din galing sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Again, sabi ko nga, formal, dahil kasama namin ng ibang ahensya, ang NBI, PNP, even the Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, kasama yan. Pero sa labas itong formal na mga ahensya, yung mga tips,
coming from the citizens themselves na gusto rin talaga mahuli itong mga smugglers. Ngayon, pag pumasok sa amin yung impormasyon, ipoproseso yan. Hindi naman po pwedeng basta na lang kami maniniwala dahil kawawa naman kapag ang tinamaan namin mga lehitimong mga negosyante. Ano? So, ipoproseso namin yan at kapag merong basihan na talagang ito ay mukhang merong itinatago ng mga smuggled goods o mga pinuslit ng mga kargamento, meron akong kapangyarihan na mag-issue ng tinatawag na Letter of Authority or LOA. Yan yung dokumento na kapag pinirmahan ko, magkakaroon ng karapatan o kapangyarihan ng aming operatiba, ang aming intelligence at enforcement groups na puntahan yung mga warehouses na yan o mga pinag-iimbakan ng mga illegal na kargamento. At pag nakita namin daw positibo na talagang meron daw mga suspected smuggled goods, yan ay kokontrolin namin. Babantayin yan. Hindi lang ng Bureau of Customs. Ano? Nagbabantay din dyan ang Philippine Coast Guard. At yan, pag binuksan namin yan, isineserve yung aming LOA, merong mga witnesses dyan para siguradong protektado ang karapatan ng ating mga negosyante. Ano? Nandun din ang representatives ng LGUs, usually barangay officials. Ano? At sometimes, kapag naman mga branded products, yung ipinupuslit, ibig sabihin, peke, meron din mga brand owners na kasama kami. Ngayon, pag napatunayan na talagang wala silang tamang dokumento, walang tamang pinagbayaran, after we give them yung tinatawag na due process. Kasi bibigyan natin sila ng ilang araw, ibigyan nila yung dokumento nila. Kapag wala silang maipakitang tamang dokumento na magpapatunay na tama ang kanilang pinagbayaran, yan ay magkakaroon kami ng seizure proceedings. Yun yung tinatawag na warrant of seizure and detention. Ako rin pipirma nun. WSD or yung port collectors. Ano? Pag yan ay napirmahan na, yan yung official na proseso na yan ay magiging pag-aari na ng gobyerno kapag talagang nagkaroon ng finality na wala silang tamang pinagbayaran. Ngayon, kapag yan ay napatunayan na talagang wala silang tamang pinagbayaran, pag-aari na ng gobyerno, meron kami mga ilang options. Unang-una, pwede namin niyang ibenta. At yung pinagbentahan niyan, ibibigay natin sa pamahalaan, sa Bureau of Treasury, upang magamit naman ng ating pamahalaan sa mga proyekto ng ating gobyerno, yung mga kinita dyan sa auction yan. Pangalawa, pwede namin gawin, i-donate yung mga nahuli namin mga kargamento, i-donate namin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Of course, ang paborito namin, DSWD, kasi sila yung nag-i-extend ng tulong din sa ating mga kababayan. Depende naman sa kargamento yun. Minsan, ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kung sino ang may pangangailangan ng specific items. Pero kapag ang mga nahuli namin ay mga pagkain or gamot, kapag talagang pinagbabawal yon, ibig sabihin, yan ay kontrabando, bawal sa batas talaga yon, wala kaming choice, dapat wasakin yon. Wawasakin yon. Lalo na yung tinatawag na not fit for human consumption. Yun yung mga pagkain na hindi mo naman pwede ipakain. Hindi mo rin pwede i-donate yon kasi delikado yun sa kalusugan ng ating mga kababayan. Pero kapag yan ay na-certify, halimbawa ng FDA or ng Department of Agriculture na fit for human consumption, halimbawa, bigas, yan ay i-donate namin. Yung nabanggit niyo po kanina, auction. Pag-usapan natin yung mga auction. Ano po yung proseso pagka nagkakaroon ng ganitong bidding at ano po yung criteria para pwede nating masabi na itong nakumpiskang item ay po pwede for auction? Kapag may halaga yan, dapat i-auction talaga yan or bidding. Sa auction, ang una nating panuntunan dyan o polisiya ngayon, dapat yan very transparent. Ibig sabihin, nakikita ng ating mga mamamayan, napapanood nila na talagang walang dayaan. Kasi siyempre, tanggap naman natin ang Bureau of Customs. Malaki pagdududa sa amin ng ating mga kababayan. Given naman yun. Nung tanggapin ko itong trabaho na to, alam ko naman na yan yung pinakamalaking balakid sa trabaho namin. Yung paghuhusga, pagdududa ng ating mga kababayan na pag-customs, meron niyang mangyayaring dayaan. So para yan ay maiwasan at mapatunayan nating mahusay at maayos naman ang ating pagtatrabaho sa Bureau of Customs, ginagawa natin halimbawa, naka-live stream yon sa YouTube, At yan ay naka-record din doon sa mga body cameras ng ating mga tauhan. Nakikita na yan ng ating mga kababayan. High-tech na mundo ngayon Yung kasabihan na the world is watching through social media, ginagamit natin yan upang talagang maiwasan yung maaaring palusot o dayaan o meron kang favorite na mananalo sa mga bidding, hindi nangyayari sa Bureau of Customs. Kaya itong mga nakaraan naming pagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, nakita na ating mga kababayan talagang marami sumasali,
Meron mga nanalo, totoong nanalo, at yung pinagbentahan, tine-turn over namin kagad sa Bureau of Treasury. We're using technology to safeguard the interest of the country. Paano naman po yung mga luxury vehicles? Halimbawa, hindi mabenta dun sa auction. Ano po ang gagawin dito? Sisirain po ba? Hindi ko talagang plano sirain kahit ano dyan. Kapag hindi yan naibenta doon sa unang presyo na pinapayagan ng batas, hindi ko talaga plano sirain kahit ano dyan. Ibababa lang natin yung presyo na una nating sinubukan na pwedeng mabenta yung mga sasakyan. Halimbawa, 10 million yung floor price o minimum price na ibebenta namin yung isang sasakyan. Kapag yan hindi nabenta, pwede sa batas na babaan niya ng around 10 to 15%. Allowed yun, pinapayagan yun. Babaan yun, then ipapublish ulit namin hanggang meron sumali na na-encourage o gusto nila sumali sa mas mababang presyo, tuloy-tuloy lang yun. But then again, dapat transparent lahat yan. Ina-announce namin yan kung magkano yung floor price, and then pag sumali naman, open bidding yun, maraming nanonood, maraming witnesses, kasama pang ang Commission on Audit, maraming mga official na kasama dyan, even from the private sector. So pababa ng pababa yun, basta pasok doon sa maximum allowed by law o yung pinaka-maximum na pwede namin ibaba yung presyo, doon natin ginagawa. Ayokong sirain sayang naman. Kung sakali po na hindi talaga nabenta, idodonate po ba yan sa isang ahensya ng pamahalaan? Yes, depende sa sasakyan. Siyempre, halimbawa, Rolls-Royce, parang hindi maganda sa isang pamahalaan, ahensya ng pamahalaan na ang gamit mo ay talagang luxury vehicle. Rolls-Royce, parang hindi maganda sa pamahalaan. So, bali tinitignan ko rin, inisip ko na rin yan. Halimbawa, pwede naman yan ipagamit kapag may mga foreign diplomats. Kagaya ngayon, meron tayong ASEAN Summit. Regularly, meron mga international gatherings dito sa bansa. Baka po pwedeng yan yung panundo, pag-attend, pag-servisyo doon sa mga foreign dignitaries. O yung mga mga dinodonate po, ano po ba yung maaari pong i-donate at bawal i-donate? Ganito, unahin natin yung bawal i-donate. Pag kontrabando, na ibig sabihin, halimbawa, droga, wasakin mo talaga yan. O halimbawa, yung mga fake products. Ayoko na i-mention yung mga produkto na every now and then, kagaya a few days ago, meron kaming nahuli na 135 million worth of combined different kinds of smuggled items. Agricultural, may mga sapatos na may mga peking brands. Yung peking brands na yun, hindi namin pwedeng ibenta yun. Dapat wasakin din talaga yan. Kahit nangihinayan ako, kasi kontrabando yun. Magagalit yung mga brand owners, yung totoong may-ari ng mga brands. Halimbawa na lang, para maintindihan natin mga kababayan, sapatos, peke na Adidas o peke na Puma, hindi namin pwedeng i-donate yon at mapunta sa market yon, mapunta sa mga gumagamit ng gano'ng sapatos, peke yon, hindi natin pwedeng i-donate yon. So may mga produkto na talagang kontrabando yung kategorya, bawal yon. Ngayon yung mga hindi naman gano'n, hindi naman illegal drugs, o yung hindi naman mapapahamak yung kalusugan ng ating mga kababayan or walang safety issues, pwede namin i-donate yun. Basta may mga certifications yan from the concerned agencies. Pagkain, FDA, agriculture, kailangan namin ng certification from them upang ma-donate namin. Para doon naman po sa nabanggit ninyo na kailangan talaga iwasakin. Halimbawa nga yung mga peke. Yes. Ano po ba yung ginagawang hakbang para mapanatag naman po ang ating mga viewers na itong pagbawasak ay hindi nakakasama sa kalikasan at hindi nare-recycle itong mga winawasak na gamit? Unahin natin yung sa pagre-recycle. Tama yan din ang una kong binantayan, dahil may mga ulat o chismis na hindi naman totoong winawasak. Yung mga, halimbawa na lang, para malinaw, halimbawa sigarilyo, nachichismis na sa halip na wasakan niya ng pamahalaan, yan ay binibenta rin ng aming mga tauhan sa merkado. Hindi totoo yun. Kasi ang ginagawa natin ngayon, yung pagwawasak, dalawa yung options namin before. Una, dadaanan niya ng pison. Ibig sabihin, pinipit-pit yan ng pison, yung mabigat ng mga sasakyan. So, napipit-pit yan. At yung iba naman, babasain yan. Pagka-pison mo, babasain mo para hindi pa kinabangan. Meron din pangalawang option, yung shredder. Ibig sabihin, sinisira. Yung parang malalaking pinupunit yung mga sigarilyo. Ang ginawa ko, ang policy ko, gawin natin pareho.
punitin yan through big shredding machines. At kapag shredded na yan or punit-punit na yan, basain. So, hindi mo talaga pakikinabangan yun. Hindi na yan mapupunta sa merkado. At maraming nanonood nun, yan ay inire-record, nasa YouTube din yan, yun ang policy natin. Para naman sa paglulutas ng mga problema, para sa mga gustong tumulong, magsumbong, mga magiging tipsters, ano po ba yung mga incentives o reward system para sa kanila? Tama, oh. Meron yan. Yung mga nakikinig nating kababayan, no? Tulungan nila kami. Again, ang problema ng smuggling, hindi ko personal na problema yon. At hindi yan exclusive problem ng Bureau of Customs. Ano? Rest assured, in confidence, ibig sabihin, sikreto, hindi mabibisto sino sila, merong reward yan. Ganito pag-compute yan eh. Yung dapat na buwis, yung duties and taxes na dapat na singil doon sa ipinuslit na mga imported goods, 20% nung dapat na singil, yon ay pwedeng maging gantimpala. Sample, halimbawa, yung isang shipment dapat nagbayad ng 10 million, yung importer. Hindi siya nagbayad, inismuggle niya yun o ipinuslit yun. So yung 10 million na dapat bayaran, yung 20% nun, 2 million. 2 million and 20% ng 10 million na yun, ano? Magiging gantimpala yun ng tipster. Provided hindi namin sariling tauhan, bawal yun ha. Yung tipster na yun, ang legal lang na tipster o yung nag-tip ng impormasyon na nakadokumento kagad or nakadokumento, pwede siyang magkaroon ng reward. Ang nababanggit po kasi 61 million or billion worth na smuggled goods po ang halaga nung 2025. Sa dami ng mga nakukumpiskang mga produkto, mga items, hindi ba sila natatambak at matagal nang nasa imbakan? O paano niyo po ba ginagawa ng paraan para magkaroon pa rin ng espasyo? Nagre-renta po ba kayo ng mga warehouse pag hindi nakasya? Kasya pa naman sa mga kasalukang warehouses namin. Ang kulang yung mga luxury vehicles. So nagpapahanap na ako sa Port of Manila at very soon, magre-renta muna kami upang doon namin dalhin yung mga sasakyan na smuggled para pag binenta namin, ito ay pwede pang mabenta sa mas mataas na halaga. Kasi kapag yan ay nauulan na, naarawan, sobrang alikabok, nasisira yung mga gulong, bababa rin yung presyo nito. Kaya't kailangan pangalagaan namin to. Magre-renta kami ng isang parking lot na merong may bubong. Warehouse talaga dapat upang maganda yung presyo. Ngayon, yung mga ibang mga smuggled goods, kasya pa naman sa aming mga warehouses. Kaya lang, napakarami niyan. Kaya nga ginawa ko, starting July nung ako yan, naging bagong commissioner, no? Every 2 weeks, ang gusto ko, lahat ng aming mga pantalan, nagbebenta sila ng lahat na pwedeng ibenta upang pakinabangan yung mga naka-imbak sa kanila. Provided, again, transparent. Hindi pwedeng kanya-kanyang benta, no? Baka magka-problema tayo. No? Transparent, meaning naka-YouTube live yun. No? Naka-document yun. At again, may mga witnesses, may mga checks and balances kami para sigurado na mabenta sa pinakamataas na posibleng halaga yung mga naka-imbak sa aming mga warehouses. Maraming salamat po sa ibinahagi niyo po mga impormasyon at sa oras na ibinigay niyo po para dito, Commissioner. Salamat din sa pagkakataong mapaliwanagan ng ating mga kababayan. Thank you. Susunod, mga patakaran sa pagdadala ng pets sa eroplano. Hihimayin natin sa Know Before You Go. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Customs Check. Kada araw, libo-libong produkto ang pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Pagkain, gadgets, gamot, sasakyan at kung ano-ano pa. Pero hindi lahat ng pumapasok at lumalabas ay sumusunod sa tamang proseso. Nagbabayad ng tamang buwis at taripa. At hindi lahat ay tapat ang deklarasyon. Ang tawag sa mga kargamentong ito ay smuggled items. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at may kaakibat na parusa at multa. Kaya't pinangangasiwaan ng Bureau of Customs ang pangangalaga sa ating mga pantalan at paliparan upang masigurong legal, ligtas at naaayon sa batas ang lahat ng produktong pumapasok at lumalabas ng bansa.
Kapag may kahinahingalang kargamento, ang BOC ay maaaring kumpiskahin ang kargamento upang suriin at imbestigahan kung may paglabag sa batas, gaya ng misdeclaration o undervaluation. At kung mapatunayan na may nalabag na batas, ang BOC ay maaaring maglabas ng warrant of seizure and detention laban sa kargamento at kasuhan ang may-ari o nagpadala nito. May proseso, may investigasyon, may pagdinig. Kapag napatunayang smuggled o illegal ang produkto, ito ay mafo-forfeit o kukunin na ng gobyerno. Pagkatapos ng proseso, ang mga produkto ay maaaring i-auction kung legal ibenta, i-donate sa ahensya ng gobyerno kung ito ay kapaki-pakinabang pa, maaaring sirain o i-condemn kung bawal, peke o mapanganib ang produkto. Ang pekeng gamot, kontrabando o mapanganib na produkto ay kadalasang sinisira para hindi na makapaminsala. Kung naniniwala ang may-ari na legal ang kanyang kargamento, maaari silang umapila sa loob ng itinakdang panahon. May pagkakataon ang bawat panig na dinggin ang kanilang apila. Bahagi ito ng patas na sistema. Ang laban kontra smuggling ay hindi lamang tungkol sa buwis. Ito ay tungkol sa proteksyon sa lokal na negosyo, kaligtasan ng mamamayan, kita ng gobyerno para sa serbisyo publiko, at katarungan para sa mga legal na nagnenegosyo. Sa bawat kahon na iniinspeksyon, sa bawat illegal na produkto na nasasabat, pinoprotektahan ng Bureau of Customs ang ekonomiya, kaligtasan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Bureau of Customs, bantay ng bayan sa hangganan, sa pantalan, sa paliparan, para sa kaligtasan ng mamamayan, tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs, serbisyo may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Maraming fur parents ang nakaka-relate dito. Mas masaya talaga ang bakasyon kapag kasama ang ating mga fur baby. Pero bago kayo mag-empake, alam nyo ba ang mga patakaran kapag isasama sila sa eroplano? Para hindi ma-stress si Bantay o si Mingming sa proseso, alamin ang mga dapat ninyong tandaan para sa isang ligtas at responsableng pet travel dito lang sa Know Before You Go! May ilang requirements na dapat ninyong ihanda kung plano ninyong bumiyahe sa eroplano kasama ang inyong mga pet o alagang hayop. Una, siguraduhin kumpleto ang kanilang mga dokumento. Kung papasok sa Pilipinas, kailangan ng sanitary and phytosanitary import clearance. Kung island-to-island travel naman, kumuha ng local transport permit. Pareho itong kinukuha sa Bureau of Animal Industry. Kailangan din ng veterinary health certificate, anti-rabies vaccination certificate, at updated na vaccination at deworming records ng inyong alaga. Napakahalaga rin na mag-book kayo ng maaga dahil magkakaiba ang patakaran ng mga airline. Sa Philippine Airlines, pinapayagan ng ilang pets sa loob ng cabin basta pasok sa kanilang requirements. Pero sa Cebu Pacific at AirAsia, hindi sila pwede sa passenger cabin, kaya kailangang ipag-book bilang checked baggage o cargo ang inyong mga alaga. Paalala rin ng mga eksperto, huwag na huwag bibigyan ng sedatives o tranquilizers ang inyong mga alaga. Mapanganib ito sa kanilang kalusugan habang nasa biyahe. Dapat din ay hindi bababa sa 3 at kalahating buwan ang edad ng inyong pet bago sila payagang lumipad. Tips para sa mga fur parents: bago ang flight, sanayin muna ang inyong alaga sa loob ng kanilang pet carrier. Magbaon din ng sapat na pagkain at tubig para hindi sila mauhaw o magutom. Tandaan, ang ligtas na biyahe ay nagmumula sa pagiging handa. Know before you go, para sa isang ligtas at responsableng pet travel. Susunod, 165 newly hired at promoted employees ng Customs nanumpa na sa tungkulin. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check!
Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service, hotline number 02-8705-6000, email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary, steer clear of prohibited items, and don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Sa ating good news tayo, may mga bago na tayong aasahan pagdating sa pagsiservisyo sa Bureau of Customs. 120 newly hired employees ng BOC ang nanumpa na sa tungkulin. Narito ang report. Bilang pagsisikap ng BOC na palakasin ang profesionalismo at serbisyo nito, nanumpa na sa tungkulin ang 165 kawani ng customs. Kasama sa bilang na yan ang 120 newly hired personnel at 45 promoted employees ng BOC. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang kanilang oath-taking ceremony. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Commissioner Nepomuceno na nanunumpa sila hindi para sa kanya kundi sa pangakong maglilingkod ng tapat sa bayan. Hinikayat din ni Commissioner Nepomuceno ang mga bagong empleyado at na-promote na kawani ng maging bahagi ng pagbabago sa loob ng ahensya. Ayon sa BOC,
Bahagi ito ng mas malawak na hakbang na palakasin ang operasyon nito sa ilalim ng integrity, accountability, and modernization o IAM movement. Pagtupad din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang integridad at profesionalismo sa hanay ng mga lingkod bayan. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno, mahalagang panatilihin ng bawat customs employee ang integridad, pananagutan at kahusayan sa trabaho. Nito lamang Marso, formal nang na-absorb bilang mga regular na empleyado ang mahigit 100 contract service personnel ng customs. Itinuturing itong patunay na pagkilala sa kanilang katapatan at matagal na serbisyo tungo sa pagbibigay ng mas matatag na karera para sa mga karapat-dapat na empleyado. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.